ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang misang ito ay para sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinapaalala ng pagbasa sa atin na ang paglapit natin sa Diyos ang siyang susi upang matanggap natin ang pagpapala niya. Ang sino mang lalapit ng buong kalooban, ibubukas sa Kanya, ang siyang makatatanggap ng pinakahahangad ng kalooban. Kaya mga kapatid, upang tunay nating matanggap ang kaloob na mula sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito'y sa alabok din uuwi. Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya, at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon na ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao, at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng 5 pandamdam, at binigyan pa rin ng pang-6, katalinuhan, at 7, isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nagdaraan sa pandamdam. Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tainga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan, at tinuroang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao, at ipinakilala sa kanila ang karilagan ng kanyang nilalang. At ipinahintulot niya na ipagkapuri nila magpakailanman ang kanyang mga kahangahangang ginawa, upang papurihan nila ang kanyang pangalan at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral, at ipinamana sa kanila ang kautusan na nagbibigay buhay. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman, at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan. Ipinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan, at ipinarinig sa kanila ang kanyang batahalang tinig. Sinabi niya sa kanila,
Huwag kayong gagawa ng masama at ibinata sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao at walang nalilingid sa kanya na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito ay nahanginan, nawawala't nalalagas, nawawala man din ito at hindi na namamalas. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapabibilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bilang nilikha ng Diyos, mayroon sa atin, sa ating kalooban, na palaging magsasabi na sa oras na tayo ay magigipit, sa oras na tayo ay haharap sa matinding pagsubok, sa oras na tayo ay susuong sa suliranin ng buhay, tayo'y lalapit sa Diyos. It is something built in us because
we have been made image of God. Kaya yun po yung nangyayari doon sa Ebanghelyo. Yung mga bata, inilalapit sa Diyos. Hindi yun lalapit ng basta-basta. Kadalasan po ng mga lumalapit, hindi po ba'y mayroong kailangan, mayroong hihingin, mayroong ipapanikluhod. Pero po, hindi lang mahalaga na meron kang kailangan, alam mo yung kailangan mo. Alam mo rin dapat, malinaw rin sa'yo dapat kung sino ang lalapitan mo, sino ang hihingan mo. Hindi po ba sa mga anak ganyan? Magaling bumasa ang mga anak. Oo. Alam nila kung nasa good mood ang nanay at timing ba na humingi sa kanila. O kaya naman, kapag hindi umubra sa nanay, mayroong Court of Appeals. Pupunta sa tatay. At baka nagbakasakaling ibigay ang hinihingi nila. Sa bawat pangangailangan, hindi sapat na alam mo ang pangangailangan mo. Alam mo rin dapat kung kanino ka lalapit. Kanino ka hihingi ng tulong at sino talaga ang makakatulong sa inyo. Alam niyo mga kapatid, yung pagpunta niyo rito sa pambansang dambana ni San Padre Pio, ipinapakita nun na alam ninyo kung sino ang dapat hingan. Pinapakita nun na alam ninyo sino ang tunay na makakatulong at makakatugon sa inyo. Kaya nga ba't huwag sayangin ang pagpunta sa San Padre Pio. Huwag puro picture. Huwag puro gala. Huwag puro ikot. Tunay na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Yun ho kasing paglapit nagdarasal ka talaga. Panginoon, ito po yung pangangailangan ko. Ginawa ko na po ang lahat, pero walang nangyari. Sinusuko ko po sa iyo. Lumalapit po ako sa iyo. Nagmamakaawa akong ipagkaloob mo ang biyayang kinakailangan ko ngayon. Yan ang tunay na paglapit sa Diyos. Kaya po, kung napakinggan niyo po yung unang pagbasa, tungkol yon sa pagiging kawangis ng Diyos, the image of God. Paano ba tayo nagiging kawangis ng Diyos? Siguro sasabihin ng iba, parang hindi naman. Kasi itong katabi ko, Pero paano tayo nagiging kawangis ng Diyos? Sapagkat mula sa Kanya, may ipinagkakaloob sa atin. From Himself, He gives something very important to us. Ang tawag doon, the self-giving, the self-donation of God. At pag yun, tinanggap mo sa buhay mo, pag yun hiningi mo sa Diyos, nagiging ganap ang pagiging kawangis natin. Kaya't mintras na ikay lumalapit sa Diyos at natututong tanggapin ang nais niya para sa iyo, lalong-lalo kang nagiging imahe ng Diyos. Kaya naman po mga kapatid, ang buhay Kristiyano, tayo'y nagtutulungan na ano? Na ang bawat isa ay malapit sa Diyos. Hindi haharang. Yun kasi naging problema sa Ebanghelyo. Yung mga malapit pa kay Kristo na tinatawag, sila pa ang humarang para hindi makalapit ang mga bata. Let us not be hindrances to those people who are in need of God. Let us become ways, channels, instruments, and bring them to God. Kadalasan po minsan,
ang ating pagtugon sa problema. Halimbawa, may kaibigan ka. Naku, ako may problema. Halika, mamasyal muna tayo. Di ba? May problema ako eh. Hala ka, inom muna tayo. May problema ako eh. Sige, aluin muna natin ang ating sarili. Kapag ganyan po, pagharang yan sa Diyos. Hindi natin tinutulungan yung taong nangangailangan na makilala kung sino talaga ang makakatugon sa Kanya. Let us become instruments so that others who have need in their lives come to recognize God and come to Him. Sana po sa inyong pagpunta dito sa San Padre Pio, hindi lang dasal ninyo ang dala nyo. Dala nyo rin ang mga dasal ng mga taong malapit sa inyo. Because as you pray for those people who are close to you, those people whom you know who have great need in life, you are also helping them to be closer to God. Mga kapatid, sa inyong pagbisita dito sa pambansang dambana ng San Padre Pio, naway malapit kayo ng tunay sa Diyos. At sa pagkakalapit nyo sa Kanya, dahil sa inyong mataimtim na pagdarasal, matanggap ninyo ang inyong panalangin at higit ang ipagkakaloob ng Diyos sa inyong inaasahan. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming pinaparangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay
ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila
at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ang kordero ng Diyos. Narito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Liba. Salamat po sa inyong mga handog. Masagay sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak at nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghali kapag masagad sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kaniya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw, nabuhay namang muli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para sa Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit nang may biyaya, at pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ngayon po ay taon na Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, bilang isang Jubilee Church, kayo po ay naanyayahan namin magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na kapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din po dito ang kalagahan ng pagdiriwang ng taon na Hubileo. Ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at ang mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon na Hubileo. Ikatlo, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available po sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Atin pong suportahan ng patuloy na pagpapatayo ng simbahan ng mga taga St. Joseph, the Worker Parish ng Inusluban, Lipa City. Ang mga raffle tickets po ay available sa ating opisina. Nawa, tayo magsilbing biyaya ng kanilang parokya. Ikalima, sa darating na 5 ng Marso,
ay simula ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ang inyong mga lumang palaspas dito sa ating simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules na Abo. Ika-6, mga kapiyo, inaanyayahan po namin kayo makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay magandang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenaria para sa mga nais makiisa. Maaari kayo magpalista sa ating opisina hanggang ika-21 ng Marso lamang. Kalakip ang 2,000 pesos na kontribusyon, ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Maraming salamat po at naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, kahit tahimikan at diwan ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin at naipagdiwang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo. Lubos na nagmahal, handa ni Jesus ay namalas sa kanyang singwata. 50 taon niyang Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisalang pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Regina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, asal at huwag mangamba, ay lagi mong maalaala. Padre Pio ng Regina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, na gawing kaya-haya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas at tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdaraanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan,
Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin nito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang ating panalangin para sa pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong biyaya at awa. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, Padre Pio, maraming salamat sa bawat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Sa mga nagnanais po mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension na ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating makahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.